So alam niya na mananalo siya ng 2025 para mag-invest siya ng 500 pesos. So that's why I need that person here sa next hearing, Mr. Chair. Kung ganon, itong mga taong ito, sobrang pagkasugaron. Parang sigurado na silang lahat na sila'y mananalo. Binuking umano ni Senador Raffy Tulfo, sa ikalawang Senate hearing ng PCSO, ang isang lotto winner na di umano'y 36 na beses na nanalo noong taong 2023. Tapos once po, na-verify po yun, pag once na-verify na po namin, i-validate na po namin yung ticket, may lalabas po dun sa machine namin na pay ticket siya. So pag once na-validate na po namin, ipaprocess na po namin yung voucher. Regarding po dun sa TIN, may mga ibang claimants po kasi na wala po talaga silang TIN. exactly. So yun po yung ginagamit namin, sir, yung 00. Or may mga agents, ay may mga Teka muna, claimant- okay. Wait, stop right there. So meron po mga winners, kumpleto sila sa ID, verified nyo yung signature nila dun sa winning ticket na sila yon, and then nung ipoprocess nyo na, bago sila mabigyan ng voucher, wala siyang TIN. Yes po. So therefore, lalagyan nyo siya ng 000 TIN. So, paano nyo po mai-remit yung winnings niya, yung panalo niya, yung tax sa pagpanalo niya sa BIR when in fact you have a 00 TIN number? Opo. Bali yung, sir, yung nasa alpha list po namin, yun po yung mga nakalagay na 00 plus yung name po ng claimant. Come on now. BIR, are you listening? Nag-process sila ng winning ticket worth 225,000. Since walang TIN number, lalagyan nila ng 000. Babawasan nyo yun. Magkano ibabawas nyo? 20% po. How much is 20% of 225? 45 po. 45,000. Yes po. Yun yung binawas nyo doon sa 225, 45,000 na supposed to be pupunta sa BIR. So, paano ibabangga ng BIR yung 00 TIN number doon sa winning yung 40, magkano po ulit? 45,000. 45,000. Ibabangga sa tao na nasa, di ba? BIR, explain. Kami naman, Mr. Chair, since it's already a final tax, kumbaga nabayad na yung total amount of tax, wala nang ki-credit po. Kasi hindi po siya creditable na ibabangga namin sa income pa ni taxpayer. Kumbaga, yun na po yung total tax po na... Kaya nga po, sir, ano? So, yung 40,000 na binawas nila doon sa winner na walang TIN, na binigyan nila ng 00 TIN, magre-remit kayo sa BIR? So, paano ma-identify ng BIR kung sino yung nanalo na 00 ang TIN number? Saan nila ilalag yun? BIR, how can that happen? So, Juan de la Cruz, 40,000, 0000. Paano po? Well, technically, Mr. Chair, hindi namin exactly mababangga kung lalo na kung may multiple names na makakapangalan po. Kasi ang pinaka-identifier po talaga namin is yung TIN ng individual. So anong gagawin niyo po doon sa mga tao na binawasan ng buwis daw ng BIR, ng PCSO, at isinabit sa inyo pangalan with 00 TIN? Ano pong ginagawa niyo? Nangyari na ho ba yan sa iyong experience? Does that happen? Or it never happen, or it happens many times? And kung nangyayari po yun, ano yung ginagawa nyo doon kay Juan de la Cruz na 00 ang TIN at marami sila at nagbayad ng mga taxes? What do you do with them? Kung totoo yung sinasabi nila. Kami kasi, Mr. Chair, what we do is, may mga... Pero sagutin mo, nangyayari ba yun? Yung sinasabi niya, consistent ba yun? Sinasabi niya? When, based sa records po, marami po talagang 000 nangyayari po. Sinasubmit sa inyo ng PCSO? Yes po, meaning blank po yung TIN na sinasubmit po sa amin. So what do you do with those winners na 000 ang TIN? So paano ibabangga yun sa hindi tao na po, na samantalang wala naman TIN? Ang TIN naman yung pinaka-identification, tax identification ng isang taxpayer. Opo. So ano mangyari dun sa pera? Kung inaamin mo pala meron. So saan napupunta yung pera ng mga
nagbabayad ng tax using the 003 number. Yung tax po, nare-remit po sa BAR. Nababayaran naman po sa BAR. Kaya nga po, Opo. pero kanino po ibinabangga, wala naman TIN number. Di ba dapat yung binibigay na winnings, yung taxes, mga tax doon sa winnings, ibabangga yun sa tao na nanalo, na may TIN, na may TIN number. Since wala itong TIN number, kayo nang gagawa ng TIN number doon sa 00? Ay, hindi po. May mga instances, Mr. Chair, check po namin kung meron talagang TIN. Kasi minsan po, napansin po namin, wala nga pong sinasubmit si PCSO, and then, nung dinouble check po namin, may TIN naman pala yung individual. Okay, sige. Yung wala po talagang TIN, nagsasabit ng PCSO ng walang TIN, Opo. na bayad na tax mula sa winning sa loto, ano pong ginagawa nyo? Yun, Doon. Mr. Chair, hindi namin ma-identify talaga kasi wala po talaga siyang TIN. So ano ginagawa nyo po doon sa perang yon? Yung na-remit sa amin po, counted pa rin po as collection kasi may nanalo pa rin po and may tax pa rin pong dapat bayaran dun sa panalo. Counted as collection. Yes po, opo. Kasi, Okay. opo. So napupunta pa sa kaban ng bayan. Yes po, Mr. Chair. Okay ako dyan. Pero tulad sinasabi ko kanina, ang daming multiple winners na walang TIN at base po sa record ng PCSO, libo-libo po ang mga nanalong bettors, pero hindi po tumutugma, daan lamang po ang may TIN numbers. Example, July 2023, 2,619 nanalo, 271 lang may TIN. Yes, Mr. Chair. Actually, for those who are taxpayer po talaga, there is already a TIN for the taxpayer. Meron po kasi talaga mga winners na hindi naman talaga sila yung may fixed income or may business. That's why wala pa silang tinatawag na TIN. And in that case, they will not be able to claim the same deduction or withholding tax as a creditable for filing of their income tax return. Kaya po itong katulad po na isang winner natin na mayroong TIN, so that winner can use that certificate of deduction as part of his documentation when he files the income tax return. Kino-consolidate po kasi ang income ng isang taxpayer, and that this can be considered as part of his income but already deducted into 20% final tax. Okay, Miss Felian Ramos, tama? Why don't we do this para hindi mo magkalituan? Lahat po ng mga nanalo, dapat pag nag-submit kayo ng tax na binawas nyo doon sa winning niya, may TIN number na. Sabi ng BIR, less than a day lang daw. So, dapat from now on, huwag kayo mag-submit ng 0010 sa BIR. Kasi diyan magkakaroon ng pagdududa ang lahat eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yung pagdududa ng mga tao na baka kayo-kayo lang ang mananalo dyan. Di ba? Kayo-kayo at kayo-kayo mga nag-claim. Hindi niyo maalis. Kasi katulad nito. July. Grabe naman to. Sobrang swerte niya. Isang tao lang to. So, ito ay claimant. Obviously, for me, kung susundan ko yung sinasabi nyo, this is a claimant. This is not a winner. Tama ba? Inaamin nyo na po sa akin. Hindi, gusto ko pag-amin. This is a claimant. So, claimant, ang definition nyo, not necessarily the winner. Ako na po nag-fill in the blank kasi ayaw nyo direct sa akin. So, agent ito. Na, on behalf of the winners, siya ang puntahan. So, kumbaga, alam na ng mga winners na siguro may karatula sa bahay niya, kapag kayo nanalo sa loto ng 225, dito kayo pumunta sa akin at babayaran ko kayo on the spot, wala nang abala. O baka may website dyan tingnan sa internet, kung may ganon na nag-o-offer. Meron ba? Okay. May I acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel, our Senate Minority Leader. Senator Coco, good morning po sa inyo. Thank you, Mr. Chairman. Hahabol na ako sa topic, Mr. Chairman, pero this is a very interesting topic. That is an earth-shaking discovery, Mr. Chairman. So we have to pursue this subject matter. Thank you. So tulad nitong si person B, okay,
ang dami niyang panalo. So, kung susundin po, Senator Coco, yung sinasabi ng PCSO dito, na claimant ito. So, in short, agent, pwede rin pixel. Okay, AMLAC, nandito yung AMLAC. May AMLAC tayo dito, ano? Okay. Or pwede rin ito ay taong nagmamoney launder. Diba? Or maybe, ito po ay si person B ay nakaabang sa PCSO na Ma'am Pelian Ramos, di ba meron kayong kwarto muna na kung saan nilalagay nyo muna yung mga winners doon? Sama-sama sila muna mag-antay, waiting room? Yes po, sir. Okay. So baka itong taong ito, take a note, Ms. Pelian Ramos. Can you please raise your right hand and repeat after me? I, I, please state your name, Fel Anacela D. Ramos, swear to tell the whole truth swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this nothing but committee. the truth In this committee. in this committee. Okay, thank you. Okay, thank you, Ms. Pelian Ramos. So, are you saying na kung yung sinasabi ka ni Mr. Robles na agent, sige, for the sake of argument, agent nga siguro yun. So, may tao doon sa PCSO siguro na nakaabang na parang sa LTO ba? Hoy, may panalo ka dyan. Kaysa naman matatagalan ka rito, mag-antay ka ng siyam-siyam. On the spot, babayaran ko na lang yan. That is a possibility? No, paki-answer lang. Is that a possibility? Yes or no? Lagyan mo yung mikropono. Sa part po ng PCSO. No, basta sabi mo, is that a possibility na merong, kung going with what Mr. Robles said, na this might be an agent, meaning, hindi siya mismo yung winner, o hindi siya mismo ang bumili ng ticket, para maging specific tayo. So, this person, kasi multiple in a month, every month, multiple. So, at same price, mind you, same price. Sana man lang kung magkaiba-iba. So, dapat ang tawag ko dito si 225,000 man. Ito na dapat ang middle name niya. Ano bang game pala itong 225,000? Anong game ito? 3D, Your Honor. 3D. 3D. So, 3D. na-hit niya palagi yung 3 digit. Well, as far as that... So, ibig sabihin, that- siya ay pang 3D lamang na agent. Pag may mga nanalo ng 4D dyan, walang pakialam sa'yo, baka ibang naka-assign dyan. Well, for that particular situation, Your Honor, the winner is the agent. The game that is very popular in that area in Mindanao is 3-digit. So, is this person B, is from Mindanao? If you are referring to the person you have mentioned earlier, Mr. Chair, the 225,000 is the No, one. no, this person B. Siyempre, nagbigay ko ng mga pangalan, pero nirumble-rumble ko. Pero, yes po, that's And correct. you know what I'm talking about? You know who am I talking about, right? So, this person na nasa screen ngayon, na multiple winners ng 225,000, except, of course, nung November, yung last day ng November, I don't know what day was that, 9 times siya tumama, 450,000. Ano ito 450,000, by the way? Anong game ito? Pinanalunan niya. That's 3D. 3D also, Mr. Chair. But dalawa po yan, kaya nga naging 450. Dalawa. Opo. Oh, so pumunta siya sa PCSO, hawak-hawak niya dalawang ticket. Hello, PCSO, naisahan ko na naman kayo. Meron akong pinanalunan dalawang 3D, so ibig sabihin sa one particular bola, ilan naman pwede manalo ng 225? Isa lang, di ba? Tama? O pwede manalo multiple winner. Yeah, multiple winners. Pwede sa isang game. Each will get 225. Yes, So yeah. itong taong ito, pumunta nung last part ng November, may hawak-hawak na dalawang ticket. Yes. That's correct, Your Honor. Okay. So going back dun sa question ko, teka muna, 3D Lotto, first prize is 4,500 for every 10 peso bet. Teka muna, o nga naman, paano nga ba sa 225,000? Ikaw naman, sir. The bet is 500, Your Honor. Ha? The bet is 500 pesos.
500. So alam niya na mananalo siya ng 225 para mag-invest siya ng 500 pesos. Teka muna. Andali. Yes, Your Okay, Honor. 3D Lotto, first prize is 4,500 for every 10 peso bet. So ngayon, para ma-reach itong 225,000, mag-bet siya ng 500 pesos for a certain number. So parang alam na niya na mananalo siya. Kaya siya nag-invest ng 500 pesos. At 8 times. Parang, di ba? In August. July. August, 9 times. Siya pa rin. September, siya pa rin. Your Honor. But not once. Meron pa. Alam mo, si A, mamaya pakita si A. Marami sila eh. Meron si A, si B, si C. Puro multiple winners to ha. Mamaya papakita sa screen. Si D. Hindi, si B lang yan. Si D. Marami sila eh. Si E. A, B, C, D, E. A, B. 5 multiple winners. Your Honor, may we request that the No, all branch these manager- people, sandali, bago mo sagutin. All these people, tumaya ng tig 500 pesos. At lahat sila nananalo ng 225. So parang alam na nila, tataya tayo ng 500 pesos, wag 10 kasi pareha yan. 500 para 225 tayo. O tulad nitong si A, 126,000 ang pinanalo niya noong July. Tapos 69,000, 64,000, 32,000, 4 times. August 2 times, September 2 times, October 2 times, November 2 times, December 2 times. So, are you saying agent pa rin to? That's correct, Your Honor. In this regard, may we request the branch manager of the concerned branch that handles the claims of this particular person, Mr. Misael Hamak, Agusan del Norte Branch Office, Your Honor. Okay. Si person A, anong game po ito? Go ahead, Mr. Senator Coco. Yes, si person B kanina na-establish natin na 3D Lotto ang nilaro. Ito si person A naman na naka-flash sa screen. Ano naman ang laro nito? For that person A, Your Honor, he bet on 658 and 655. That's why the winning ticket is 14,600 and 100,000 pesos respectively. So hindi jackpot yan kung 658. It's not a jackpot. It's not a jackpot. No. Wala So, po kaming dalawang beses numbers na nanalo lang. ng jackpot. I think the person A Lottery got pa. maybe 3 to 4 numbers. That's correct. Or 5 numbers. 5 siguro. numbers. 5 numbers. Okay. So, and person A is the actual winner who does not hit the jackpot but the lesser prices? Or ano din siya? Or Agent, Your Honor. agent? Lotto agent, Siyempre Your yung mga, ito bang agent na ito, announced ba yan? Alam ba ng lahat na nagbibet sa Lotto na, uy, may agent na kolekta para sa atin. Wala yata ako na i-encounter na gano'n na. Tsaka pagkatapos ay si person A, siya ang willing na siya ang declared claimant and then the taxes are applicable to that, to person A. Yes, that's So that it's the tin of person A, he is the recorded taxpayer. yes, that's correct. It Okay. happened, and then, Your Honor. and then when he To go to the branch office because it's malayo po ito, lalo sa head office natin. So the practice really is for the winners to approach their suki na lotto agent, and the lotto agent will accommodate for fear, of course, losing that suki. So yung kanina nating person B is a lotto agent. Yes, that's correct. Person A, is he or she a lotto agent? Lotto teller. In this case, lotto teller po ito pangalawa, Your Honor. Lotto teller. So, teka muna. Saan na tayo? Okay. Okay, baka sige, Dependent kasi ako dun sa... Okay. Sige ba, Chairman, Mr. Chairman. balik Wala sa'yo. bang wala bang lotto office sa region na pwedeng punta na they don't have to come to Manila para i-claim yung kanilang ticket na more than 10,000? Meron po tayong tinatawag na branch office sa bawat bayan, bawat probinsya. But the reality is that meron po tayong mga lotto agents sa mga far-flung areas.
So for practical reason, ang lotto agents po natin is weekly nagpupunta sa branch office to submit their weekly report. No. What I'm saying is, so merong office sa lahat ng mga probinsya, ang Meron po. PCSO, pati mga syudad. Halos lahat po, meron. Okay. So pwedeng pumunta doon yung mga nanalo. Yes, that's correct. Yeah. So what you're saying to us here now is, mas piniprefer ng mga nanalo, pupunta sila sa mga tinatawag na agent. Yes, yun nga po, for practical reason, may mga instances po sa ganyan na nakikiklaim sila, nagpapadala po sila ng winning ticket because they trusted the loyal bettors or customers ng ating mga lotto So ibig sabihin, identified na Identified sa isang na po. lugar. Kunyari si Mario, itong agent na ito mapagkakatiwalaan. So lahat ng mga nanalo, putok na putok ang pangalan niya, imbis na pumunta sa opisina ng PCSO sa probinsya nila o sa syudad kung sa may PCSO, pupunta lang kay agent. That's Pinagkakatiwala. correct. Yun po. At si agent nang magpo-process nito sa PCSO. Tama po, Mr. At gamit-gamit yung kanyang TIN number. Opo. So lalabas na siya ay nagbayad ng tax. Pero in some cases, walang TIN number eh. Mismo inaamin ng BIR eh. Malamang po ito yung mga karaniwan, yung mga talagang winner. I mean, the single winner for a particular bet lang. Hindi ito yung mga typical na agents natin o kaya lotto operator. Mr. Attorney Tibayan, natingnan nyo na po, naibigyan na namin ata sa inyo yung listahan ng mga multiple winners. Meron ho ba silang lahat na TIN number? Yung A, B, C, D, E, 5 of them who are multiple winners, may mga TIN numbers na ba sila? May TIN numbers ba sila? Wala pa po kami nakuha actual names po, Mr. Chair. Okay. Pero pwede po namin i-verify kung mabigay po sa amin now. Okay. So, gusto ko po, tingnan nyo itong si A, B, C, D, E, especially si B. Yan. Committee number yan. Kung yan ba talaga ay nagbabayad ng tax sa BIR sa mga pinanalo niya. Okay. Right. Pwede po mahingi, Mr. Chair, yung names. We'll submit it to you Okay ba? Sige po. mamaya, pagkatapos. Senator Coco, may tanong ka. Mr. Chairman, so itong si person B na naka-flash ngayon dyan yung mga winnings niya, tinawag natin si Mr. Hamak, so branch manager of the area in Mindanao. Si person B is a lotto agent within your jurisdiction. Ganun po ba yun? Ganun yun. That's why tinawag ka. Tama. Apo. Place him under oath, Mr. Chairman. Can you please stand up? Mr. Hamak? Can you raise your right hand? Please mention your name. Swear to tell the whole truth and nothing but truth in this committee. Thank you. Hindi, yan yung, wala mo na akong tanong sa iyo, Mr. Hamak. Ano pa? So, si person A naman, yung kipilinash natin kanina, na mga hindi naman 3D but various lotto games yun, but short of jackpot. So, definitely, yung mga winnings na yan is also concentrated in an area kasi lotto teller ito, supposed to be. So, tama po to, AGM, Tatyag, yun po. Si person A. Yung mga winnings na yan, parang dito rin na determine natin yung kay person B na sa may Agusan area siya, ito rin, madidetermine din natin anong area ito. Yes, Your Honor, agent po siya sa NCR. Teller, sabi nyo, teller. Sabi mo kanina, teller. teller. Okay, so, kasi ang lotto branch or outlet is authorized to pay immediately how much? Up to how much? Yeah, sige, si Mr. Hamak, alam mo Permission yan. to speak, sir. Up to 300,000 po. Sa branch po. Branch. The branch is the PCSO office, the branch. Yes, But po. how about the PCSO, the lotto outlet? Pwede rin kasing mag-claim yata dun sa outlet. Yes, sir. Magkano? Below 10,000 po. Below Meron 10,000. silang cash. Okay, so sa Po. branch. Okay, you have a branch. Yeah, where's your branch in Agusan del Norte? Saan yan? Butuan? Nasa City Hall po, sa Butuan, sir. Nasa Butuan, oh.
Okay, so ang gusto niyong palabasin, yung nanalo ng 225,000, he or she would rather, the real winner, he or she would rather entrust the ticket to the lotto operator, who you call lotto agent. Ano bang tawag na sa lotto Lotto agent po. Lotto agent, no, yung may-ari nung tinatayaan. Yes po. So yung winner ng 225,000 in your area would rather trust the lotto agent with the ticket to claim the prize for the person. Mahirap mapuntahan yung opisina niyo just for the winner to get it personally. Actually po, Senator, if I may, the main means of transportation po sa Butuan City is tricycle po. No, may mga maliliit lang na jeepney. Saka yung lotto outlet niya po is located po around 15 kilometers po malayo. So, hindi po ganun ka-accessible. So, ibig sabihin, si person B, lahat ng mga, pakilagay si person B, lahat ng mga nanalo sa 3D pool sa Butuan? Yes. Wala nanalo sa ibang lugar? Kasi binigay sa amin ng PCSO, puro person B. Hindi po namin Si person B saan nakatira to? sa Butuan City po. Okay. So, ibig sabihin, napakaswerte naman ang Butuan. Mukhang palaging 500,000 ang taya. 500 pesos versus 10 pesos. Ano Kasi- guess nyo po? May- Kasi may- para makuha niya yung 225 winning, yung July, alam mo, yung first winner, he or she has to bet 500 pesos. So, ibig sabihin, dyan sa Butuan, lahat ng mga tao dyan, sa 3-digit game, ang binibet is 500 pesos. Ang lakas pala tumaya ng mga taga-Butuan. Kaya tinatamaan nilang 225 every time. So that's why I need that person here sa next hearing, Mr. Chair. Whoever this person is, paki-explain sa amin kung sino-sino yung mga tao na binibilhan niya para diretso na tayo ng mga winning tickets na ang tinataya ay 500 pesos kaya tumama ng 225. Is this one person or many persons? At pala kung ganon, itong mga taong ito, sobrang pagkasugaron. Kasi 10 pesos lang dapat ang bet mo sa isang ticket. Parang sigurado na silang lahat na sila'y mananalo. That's why they have to bet 500 pesos. Kasi kung ako, ba't ako magbebet ng 500? Hindi nga ako sigurado. Tsambahan yan, kahit na 3-digit. So baka nabigyan siya ng tip. Walang iniwan niya sa wetting. Pag nabibigyan ng tip, tataya ng winning number, nanalo. May tip ba ito si person B? O mga kliyente niya? Go ahead. Go ahead po. May I answer, Mr. Chair? Yes, sir. Actually, sa Mindanao po, ako, proud Mindanaoan din ako. Marami po talagang Ako rin po, sugarol. taga Mindanao din po yes, ako. taga Sugarol. Even though at that time of Hayalay pa po. No? Malalakas po talaga. May mga tao po talaga, lalo na may mga, maski na may mga business, nagtataya ng laki-laki. Now, yung sinasabi niyo po... So, sandali lang, sir. Sir, So, you mean to say, puro Mindanao lang, taga Mindanao lang, ang nananalo ng 225,000 at 500 pesos ang bet nila each ticket. Wala sa Luzon, wala sa Visayas. Kasi puro Mindanao lang nakita ko eh. Ang Wala ko nakikita nabibase sa ko ibang lang, lugar. sir, sa area ko po, yung sa betting Kaya public po. paki-explain, PCSO, bakit Mindanao lang, ano po yung Agusan? Bakit Butuan. sa Butuan lamang, ang merong multiple winners or nagbebet ng 500,000 ay 500 pesos at nanalo ng 225,000 each time. Bakit wala sa ibang lugar? Bakit wala po sa Visayas? Wala sa Cebu, wala sa Pangasinan o sa Quezon, sa Yung iba't, Sorsogon. pero sir, Mr. Chair, yung mga games po namin, sir, may mga games po na halos yun yung malakas at saka patok talaga sa isang lugar. In Mindanao, malakas talaga yung 3D. Okay. At saka meron pa ngang dati na 2D, yung last
2 ng sa illegal, yung last 2 ng 3D natin. So Yun what pong pinakamalakas. particular, okay, yes sir, malakas po yung 3D, okay. Accept. Bet. Sabi mo nga, sa Mindanao, malakas magbet yung mga tao. Okay, kung yun talaga paniniwala mo, sabihin natin, sugarol mga taga Mindanao, galing sa iyo yun. Dahil malakas magbet. Kasi dapat, normally, pag yung hindi malakas magbet, 10 pesos lang. Nagbebet ng 500. So, are these multiple people? Upon interview po sa agent ko, yes po, hindi lang po isa. Pero paminsan, ayun po ang sabi niya. Kasi siya yung So, ano nag-claim for area the ba ang person. hawak niya? Anong area? Sa Butuan City po. Okay. So, ibig sabihin, lahat ng mga suki niya, malalakas magbet. Hindi po lahat, sir. May mga malalakas lang magbet. Kaya nga, malakas nga yung meron. magbet. 500 nga. Meron, Hindi na dinidisregard ng 10 pesos. Wala yan. Maliit lang panalo ko dyan. Maliit. Sinasagad, 500. Yes po. Bakit 500 ang binibet niya? Kasi po, yung 500, yun yung pinaka-convenient na taya per combination, sir. Yun yung pinaka-convenient na taya na makaka-claim ka below 300,000. 225,000 po yung panalo ng 500. Pwede namang 550, 600, pero hindi po siya convenient sa currency natin. Medyo butal po. So, 500 is the most convenient na kapag panalo ka na, hindi ka na pupunta ng Manila. Kasi pag mag 1,000 ka na, that's already 450,000. Sa nakita nyo, may isa po dyan na claim niya po sa Manila. Yun pong 450,000. Kasi magpa-fly pa siya. Okay. So, ibig sabihin, pag 225,000, hindi niya kailangan pumunta ng Manila. Pero may option din siya na pumunta ng Manila kung gusto niya. Pwede rin po, sir. Tama? Tama po. Okay. It doesn't matter whether pupunta sa Manila o hindi. 225,000 o above 10,000, may option siya pumunta sa Manila kung gusto niya. O pumunta sa district office kung gusto niya. Yes po. 25,000, pwede mo pumunta sa opisina sa Butuan, sa district office ng PCSO. Tama? Para mag-claim? O kailangan pumunta pa ng Manila? Sa branch office lang po. Yung Pwede, sinabi di ba? ko kanina. Pwede pumunta. Yung 225,000 na sinabi ko po, yun yung claim niya lahat sa branch office po. Kaya nga. So, mas convenient po eh. Oo. So, go ahead. So, person B, meron siyang 450. Ano nangyari dito? Ang winning ticket ay 1,000 ang tinaya? Ganun pa ba? Kasi ang winning ticket, 500 ang tinaya, 225,000. Ang story ninyo, si winner, bibigay ngayon kay Lotto Agent. Si Lotto Agent, i-claim na niya sa branch. Kaya sa reflected sa branch, si Lotto Agent ang winner. Ganun yun eh. Sa 450, ano po nangyari rito? Kasi parehong person B ito eh. So what happened? $1,000 po yung taya. 1,000 ang ticket. Okay. So, Mr. Chairman, ganun na nangyari. May nag-bet na ng 1,000 sa area na yon, nanalo siya ulit sa 3D Lotto, and then ulit, sinabi niya kay Lotto Agent, paki-claim ito. Si Lotto Agent ay hindi pumunta na sa branch office sa Manila na pumunta kasi lampas na sa limit. Tama? Tama po. Pesos sa 3D. Ngayon, itong 3D, hindi ba to Mr. Chairman, when I say Mr. Chairman Juni Kuwan, hindi ba ito designed actually to cater to the small bettors? Ito yung mga 3D na supposed to be, ano parang ba yung wedding noon? Ano ba yung wedding? Two numbers lamang wedding? Two numbers lang. So, parang ito, 3 numbers. Parang I thought this was to cater for those small bettors na mga 10 pesos, 20 pesos lang ang kaya, na gusto nilang may chance manalo. Ito, you're telling us that
bini-wager na is more than minimum wage. Kasi mo, tinatayanan nila is more than the minimum wage sa area. Tama ba, Mr. Amak, anong minimum wage nato sa Caraga? Oh, siguro, ganon, more or less, 500 siguro ngayon, with the increase na. Oh, katakot-takot na naawa yun, 500 pesos ang minimum wage natin sa, and they're betting their minimum wage dito. They're supposed to be the small bettors itong 3D game eh. Oh. So, Okay, before ganyan you answer that, ganyan na nangyayari. So, ang next question ko pa nga, Mr. Chairman, Sir, after telegraph ko lang, kasi no need for an Acknowledge answer. ko lang muna si Senator sige, Bato. sige. Senator De La Rosa. Okay, go ahead. No need for an answer, but tatanungin ko sa susunod kumikita ba tong 3D games natin? Kung kasi ganyan yung ang tama. This is just one area, Mr. Chairman. Isang agent lang ito. Isang outlet lang bali ito. Isang outlet lang yan. Siguro in the future, sasabihin tatanong na natin sa PCSO, which of your games, kasi kaya nyo naman i-segregate yan eh. Ano yung taya sa game, ano yung payout ninyo, which of your games are making money and which are not making money. Okay, so maybe in some future time, i-follow up ko po yung tanong na yun. But please, gather the data necessary for this. Yes, Mr. Chairman. Yes, anyway, si person B, Senator Coco, papuntay natin sa next hearing para tanungin natin siya at lahat ng mga nandun, A, B, C, D, E, kakausapin natin, magpaliwanag sa atin yung proseso ng kanilang claim at bakit sila nilalapitan and all. Senator Bato, meron po kayong opening statement? Wala, Mr. Chairman. Just would like to hear the hearings. I would like to hear the hearings. Baka masyado ng seryoso yung baliktaktakan dito. Okay. Pumunta ako dito, baka may chance rin kung manalo ng loto. Matagal ako tumataya talaga ng loto. Hindi ka pa nanalo? Alos, nanalo ko ng 5 digits, right? Yes. Magkano? Malaki-laki rin, ha? Gusto mo manalo ng 225? Pumunta ka ng Butuan, tumaya ka ng 500 pesos, malaking tsansa mo. Butuan lahat yan. Kontakin mo si person B, paturo ka sa kanya kung paano manalo ng 225. Kayang-kaya niya. Kita mo naman, multiple 8 times July, 9 times Galing August. naman yan. Diba? Thank you, Mr. Chairman. Okay. Baka naman magaling na siya sa combination o baka marunong na siya mag-anticipate. Okay itong 3D nito. Diba? Kumbaga, meron siyang regla. Nareglahan niya siguro. Kaya nanalo siya. Now, sa tax says on lotto winnings, noong January 16, 2024, may nanalo po, Lucky Pick System 12. January 16 po ito. Ang dapat amount na cheque na nakuha niya base sa tax code natin, which is 20%, dapat ay 514,195,854.08. Pero sa halip, ang cheque na natanggap lamang niya ay 512,520,854.8. So, meron pong kulang na 1.6 million. Bakit po may kulang sa cheque niya? Sir, dun sa System 12 po, yung amount po kasi ng jackpot, dun sa System 12, may iba pa po siyang winnings. So, yun po yung 1.6. Parang 800,000 po yan. Kasi pag System 12... So, ilang cheque natanggap niya? Isa lang po. Kaya nga, kung isa lang na ticket na natanggap niya, regardless, ang panalo niya is 504, ang panalo niya is 640. Yun ang jackpot eh. 640 million at System 12 na panalo na niya is supposed to be 640 million. Kasi yun ang pot eh, di ba? Yun ang jackpot eh. Tama? Now, sa 640 million plus butal, i-deduct mo yung 20% para sa BIR, dapat ang cheque na tanggap niya 514 million. Pero sa halip, ang cheque na tanggap niya was 512, so merong kulang na 1.6. Kanina punta yung 1.6 kay Eddie.
Ay, mali pala, sorry. Hindi mo siya explain ko. Okay. Dapat, alika rito, 512. Okay. Okay. Kinorek nila yung kanilang information na nilagay dito. 512 million lamang ang natanggap niya. Na dapat ay 514. So, ibig sabihin, may 1.6 million pesos na hindi niya natanggap. Tama. O, ba't mo pa? Kinorek ang tama sa natin ko. Okay, paki-explain lang po. Mr. Chair. Bali, ang System 12 po kasi yung taya niya. So, aside from jackpot po, may iba pa po siyang combinations na pinanalunan. Kasi maaaring nanalo siya ng five numbers. Tapos Para tinaman pa niya yung 4, 3, 4. ganun Kasi po. nga 12 Yes ang po. combination niya. So that explains it na ang natanggap lamang niya ay Mas malaki. okay. So ang explanation niyo po kung bakit sobra dahil meron pang ibang mga numero Mga ibang tinamaan niya. combinations pa po siyang pinanalunan. Kasi nga pag System 12, po. ibig sabihin, pwedeng rambulin, tinamaan niya doon, ilang numbers yun? Bali, Tinamaan niya 6, yung ano, Opo, yung... bali 6 numbers, 5 numbers, 4. Hindi, kaya nga, tinamaan niya yung jackpot. Yes po. Okay. Since meron siyang tinamaan din na 5, 5 numbers. sa 5 numbers combination doon, na 4 numbers, kaya tumaas ang panalo niya. Okay. Okay. Okay na ako dyan. Now, ayon sa Commission on Audit, merong kulang-kulang 1 bilyong piso ang mga unclaimed prices. Saan po napunta yun? Ano pong ginagawa nyo sa mga unclaimed prices? Mr. Chair. Go ahead po. Yes, Mr. Chair, under the charter po kasi namin, the winners have 1 year from the date of draw to claim their prizes. So automatically, under the charter, it is forfeited. Those prizes are forfeited in favor of the charity fund. Okay. Mr. Chair. Kaya nga. So, can I get a record of those monies na unclaimed na nilagay sa prize fund at anong nangyari doon? Paano nagastos yun sa prize fund? Yung amount na yun. Kasi ayon sa isinabit ng data ng PCSO, may total amount na 451 million pesos, 299,155 of unclaimed prices from January 1 to December 1, 2023. Ang laki. Ano ito yung mga prices na ito? Bakit di na-claim? We will submit the list, Mr. Chair, if you will. Kaya po, ano itong mga ticket nito? Bakit di sila nakiklaim? Anong reason? But most of these unclaimed prices, Mr. Chair, are low-tier prices. I'm sorry? Low-tier, yung minor prices po yan, Mr. Chair. Because ang habit po kasi ng ating mga bettors, pag hindi nakita yung kanilang winning numbers dun sa bet numbers nila hindi na nila tinitingnan yung minor prices. Okay. Pero gusto ko pong makita yung paper trail kung papaano po napasok sa prize fund ito mga winning unclaimed tickets. Charity fund po. Kaya nga, paano po na charity fund? Yung pag-transfer. Yes, Na talaga na-transfer ito. So, meron kayong record na yan. we will submit, Mr. Chair. At kung papaano nagastos.
yung prize fund na yon. Yes, Mr. Chair. Tama. Okay. Now, mabalik tayo ulit dito sa multiple winnings. Ano po? Gusto ko rin po ang listahan ng mga 3D winners, multiple winners. Kasi wala kayong sinabit sa amin sa iba't ibang lugar. Kasi lumilitaw, parang butuan lang palagi kami nananalo. Tama? We will submit, Mr. Chair. Okay. Go ahead. Mr. Chairman, I'll pursue. Nabanggit nyo kasi yung unclaimed So may unclaimed prices. Over the years yun. Over the years may amount na binanggit ni Chairman, 400, magkano po yun, AGM? Over the years, magkano na yung unclaimed natin? Prices. Over the years, billions na po. Billions, tama. Billions Okay, na po. billions. Basta 1 year ang 1 year allowance to claim. Okay. Ito bang unclaimed prices ay ginamit ninyo for the augmentation of the jackpots? Ito rin bang amount na to ginamit ninyo for the augmentation of the jackpot, especially nung yung last Christmas ninyo na 1.7 billion yata yung inaugment ninyo sa jackpot? Ginamit nyo ba yung unclaimed prices? Fund? Nagpupunta po sa charity fund kaagad yan po. Yeah. So you did not use the charity fund for that? No. What fund did you use to augment the jackpot prices? The prize fund. Where does the prize fund come from? Ang prize fund po kasi yan, Mr. Chair, meron tayo mga situation na hindi talaga, the winnings combinations are not within the prize fund generated is higher than the actual payouts or prizes payouts. So that the bets, yes, the bets are higher. Okay, for a certain game, umabot siya sa malaking jackpot, but ang bets niya generated lampas doon sa jackpot, kahit malaki na, lampas kasi over a number of draws yun di ba? That's correct. So yung excess na yon, they do not go to the charity fund, they go to a prize fund. Yes, yes, Mr. Chair. Anong uses ni prize fund? The prize fund actually, Mr. Chair, is intended niya yung mga situation like if there is a need to, for example, to come up with a new game, that's possible, that can be done, or to enhance the prizes. Different po So kasi si charity fund, dependent lang siya talaga sa unclaimed prizes? Sa forfeited unclaimed prizes. Yes, doon lang. Doon lang, never sa excess bets. Separate nga sa Mr. Chair yun I know. Kaya nga. So, ang charity fund, na yun yung magandang gawa, di ba? Yun yung magandang gawa. Yun yung kayo nag-i-exist actually. Philippine Charity Sweepstakes Office ang charity fund natin na tinutulong natin sa mga nangangailangan, ito ay talagang nanggagaling lamang sa forfeited prices. And for those sales, the sales po, under the charter natin, we have 30% of the total sales. Okay. It goes to the charity fund. Ito po yung main. Okay, Supplement lang po yung forfeited. Okay, so yun yung main. Okay, so yung prize fund pala ninyo, excess bets na yun, less 30%. Tama ba? Yes, taxable po yan. Hindi, yung 30%, sabi mo po, Yes, sa charity fund 30%. Tama ba? Yeah. Total bets, certain game, certain draw. Okay, para klaro there's a draw for a certain game, a certain date. May draw is a date. Yes, Mr. Chair. Total bets generated nung draw na yon, 30% nun pupunta sa charity fund. Is that correct? Yes, that's correct. After deducting the 2% after deducting printing cost, Mr. Okay, Chair. after deducting printing cost, yes. Yun lang yung dinideduct, ang 30% charity fund. Yes, that's correct. Kaya nga pwede nyo nga masabi sa mga mananaya na talagang portion ng taya mo pupunta sa charity fund. Tama? That's correct. Tama. Just maintain that. Kasi isa yun sa mga justification na iniisip ng mga mananaya na at least makakatulong kami. Tama? Yeah, that's correct.
Mr. Chair. So may direct pala 30% after deducting the 2%. Okay. Has there ever been a a jackpot prize na forfeited? Marami pong Hindi, instances. malaki. Yung jackpot talaga. Jackpot po. Jackpot talaga in the 6 digit in the 6 In the jackpot slash, games, ano, 642, 645. 642 to 658. Has there ever been a grand jackpot Several prize instances. forfeited? Yes, Mr. Chair. Meron din pala. Meron na po. Ibig sabihin ang claim. Sige po. Hindi po nakapag-claim. Oh, millions ito. Di millions. Yeah, We're meron talking pong about 100 millions eh. Ano? Based on, for the past several years, may mga ganyan po instances. Hindi Na hindi nakapag-claim ang jackpot. bakit hindi po kayo nag-advertise? Ba't niyo po sinasabi sa public? I understand, we did advertise, Mr. Chair. No, di ba pag nagdodraw kayo sa PCSO sa Channel 4, dapat sinasabi? No, Sinasabi po, Mr. Chair. nasasabi yun? Ewan ko, baka hindi ko na lang napapanood. Mr. Chairman, gusto naman, what's the biggest jackpot prize na hindi claim? Forfeited. Pumunta siya sa charity fund. Tama? So ang donor That's mo, correct. ang donor mo doon yung nanalo actually. Oh, 60. Yeah, What that's is the biggest in your memory? Wala po exact figure, pero more than 100 million, Mr. Chair. One draw, one jackpot winner, more than 100 million na. Pero next time, dapat palagi nyo ina-announce to para mabigyan ng pagkakataon yung winner na, uy, mukhang ilalagay nyo number. Siyempre, pag, di ba, nag-block time kayo doon sa Pero po. Channel 4, ilalagay nyo yung winning numbers. Ina-announce po namin, Mr. Chair, that yung pong 1 year, they have 1 year to claim the jackpot. I know, ina-announce nyo po, sir. Ang ibig ko sabihin, bago mag-expire, kunyari merong 1 month na lang o 2 months na lang natitira, i-announce po nung Anchor, yung nag-announce sa pagbobola ng PCSO Lotto Draw. Ina-announce niya, tapos ilalagay yung numero. Ito po yung mga numerong lumabas, tapos ilalagay kung anong date. Ngayon, you only have 2 months to claim this. Kung hindi, sayang. Para kakalat yun. Yes. Ngayon, sasabihin ng tao, alaga ko yan, mukhang yan ata ticket ko, nakalimutan ko, hanapin niya. Ibig sabihin, Yes, that's a good suggestion, Mr. Chair. Gawin niyo po. Will do po. okay. Observation na maraming mga lotto bettors. Nung nagkaroon ng e-lotto, parang marami nang nananalo. Palagi tinatamaan ng jackpot almost every day versus nung wala pang e-lotto, ang tagal tamaan yung jackpot. Now, ang duda ng mga tao, baka, yun na nga yung sinasabi ko, na mamanipula yung winning numbers sa electronic lotto. Mr. Chair, based on our records, the introduction of e-lotto last December resulted to only 1 jackpot winner. Isa lang po yung nanalo through e-lotto, the jackpot. Based on winner. when? Peer, pwede nila electronically matanggap nila yung kanilang pera, yun sa matuma sa e-lotto. Yes, they appeared po. The spouses, mag-asawa po yan na they appeared before the PCSO. And they claimed the prize. Okay, yung in-edit ninyo sa next hearing, executive session, pwede ba namin makita yon, makakausap? Kung di ba meron kayo, kaya nagkaroon tayo ng hearing na ito, naglagay kayo ng tao doon na edited yung kanyang picture from top to bottom. So, sa next hearing, Comsec, pwede naman natin makausap yung tao, executive session lang, para di siya makilala. And I really want to see if who's that person, kung talagang totoo siya. And then I need a TIN number at ibabangga natin sa BIR kung yung ba'y nakapagbayad ng tamang buwis, BIR. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, going back po, yung we checked and verified persons A, B, C, D, E, all have registered TIN numbers with the BIR po. A, B, C, D, E. Apo. So lahat sila nakapagbayad ng tax. Yes po. Yes po. Okay, pinagbangga nyo. Very good. And all of them paid 20%. Yes, Mr. Chair. Very good. Very good. Okay, good. So pwede namin, makausap yon kasi para malaman namin na talagang tunay na tao yon. Doon nag-umpisa itong lahat eh. Yeah, dinowing nyo eh. Magpo-post na rin lang kayo ng picture, kumuha pa kayo ng hindi marunong mag-edit, mag-photoshop.
Dapat yung magaling na next time, kung gusto nyo kaming lokohin, dapat yung pinakamagaling manluloko. Mahinang klaseng manluloko yung pinagawa nyo ng kalokohan. Mr. Chair, for the record po, it was not intended to lokohin po ang tao. Sila po ang nagre-request kasi. Hindi ho kasi sila pumapayag na mapicturean. Sabi namin, kailangan ho merong picture talaga. Sabi nila, edit. Sila pa nga po ang nag-a-approve eh. Teka, yung damit ko, kita, ganyan. So, para lang po for the record, that's not meant to deceive anybody, but to conceal the identity po. Mas mabuti na sana kung huwag nyo lang po ilagay yung muka. Kasi, pag maglalagay kayo rin lang tapos sobrang edited, tataas ng kilay ng mga tao. Ito na nga yung nangyari. Nagkaroon ng problema tayo at marami nang nagduda. Yun lang po yun eh. Diba? Sa topic na tayo ng mga pictures nyo, kasi yung pictures ninyo, part ng transparency yun eh. Pero never edit. Siguro you can do some yung to block out something, but never edit. Lalabas cartoons lalabas eh. So akala tuloy ng tao meron tayong tinatago. So never edit in the sense na in transforming the image. But yung to hide the identity, yeah, allowed yun. But alam ko part sa transparency effort yun. Nabaliwala lahat kasi pag lumabas na, pati yung buhok, ang labo na ng buhok, pati yung headgear, whatever. So lumabas na po na parang fake, totally fake na po yung picture. So, yun na lang. Siguro ang rule ninyo, do not edit, but hide the identity. So, and then, Mr. Chairman, hindi naman siguro ito give away sa identity ng winner. If you disclose kung saan area pinanalunan yung jackpot, so, and then, or either, kasi tanong kami ng tanong kung online na sabihin nyo rin kung online, iloto ba ang, so, kasi dalawa na methods nyo ngayon. Ang iloto is pilot pa lang, ano? Pilot testing lang. So, it's either the jackpot is hit the iloto way or in the outlet way, the physical betting. Pag physical betting, you also tell us the general area of where the ticket was sold. Senator Coco, not even general area. I mean, dapat much more. Dapat ilagay, kung halimbawa hindi ito iloto, saang outlet pinanalunan. Kunya sinabi mo, 7-Eleven sa ganitong lugar, sa ganitong barangay, sa ganitong street. Oh, di ba? Your Honor, we are doing that po, if you will notice. Hindi, napapublish po. Lately, Mr. Chairman, binabasa ko yung hindi nyo na hindi binabanggit. Po, online po, immediately after doon, sinasabi po natin yung winner. Doon po sa live, kung winning outlet po, identify po yung winning outlet, saan lugar. Po. Tell us if it's also a e-lotto. And then siguro, maybe a general description of the winner. The winner is a farmer, the winner is a retired military officer, the winner, ganyan, kasi sa write-up, Your Honor, ginagawa namin. Di ba, human interest din yan, di ba? Human interest sa angle din yan eh. Without, kasi hindi naman required, actually, Mr. Chairman, in other jurisdictions, required magpakita yung winner eh. Sa atin, hindi. So, that means you can hide the identity of the winner, but, yun na nga, never edit the picture, and give more information, describe the person without pinpointing the identity. Ngayon, ito bang si persons A, B, C, D, E? Okay. Si person A, sinabi natin, is a lotto teller. Si person B is a lotto agent or operator. Si person C, what is the person C? General description, what is that? Hindi nyo ba alam, AGM? Akala ko na naaral nyo na to. Tatanungin ko si C, D, and E. General description. Sino sila at bakit pinagkakatiwalaan sila ng mga winning tickets if they are not the winners themselves? Hindi pala. Ang importante, Mr. Chair, yung BIR mismo nagsabi na na-check nyo na at nagbayad talaga ng 20% tax. Importante sa amin yun. Okay yun. It just show na legit. Well, hindi sila talaga mismo ang winner, pero legit yung naging transaction. Tunay na tao. Ibig sabihin, tunay na tao dahil nagbayad ng tax sa BIR. Okay, nagbumangga yung record ng PCSO.
Chairman, ito yung point ko noon, Mr. Chairman, dun sa 433 winners natin sa 655 noong October 2022. Si GM Robles promised some data. Pinalo up ko pa sa aming sa COMSEC, wala pa po. Yung official theory ninyo on how come 433 winners won in one draw. This jackpot is 655 October 2022. Yung theory ninyo, alaga yan. Prove it by report na alaga talaga tong numero na ito even sa previous draws na hindi yun ang numerong lumabas. And then the number of distinct bets per draw of that particular draw, Mr. Chairman. Yun po yung sabi niyo last time, months ago na ibibigay ninyo. Nag-follow up naman kami, wala pa. Mr. Chairman, don't worry. We'll do it within the week. Ganito po. Because what we did was to check that mga 3 months back. Mga 3 months back po to see kung talagang malaki ang volume nun. At indeed meron. At hindi lang actually yung series of 9 eh. Di ba? 9, 18. Mas marami po talaga. You'll be surprised. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ho. And yan po ang ginawa namin. Patterns. Yung mga easily, kaya nga, We'll give that, Your Honor. Give those to us. Kasi months ago na promise yan, Mr. Chairman Junicua. Months na po ninyong promise yan sa amin. Nag-follow up naman po ako sa... Senator Coco, si Chairman Cua, hindi talaga siya ang sa operations ng PCSO. Si GM. Siya sa policy making lang. Although, kahit na siya ay chairman, gusto ko sana involved siya din, ma-brief siya sa whole operations ng PCSO. And for me, dapat para magkaroon ng check and balance. You agree with me, Mr. Chairman Cua? Yes, Mr. Chairman. Kasi now it can be told, and it's an open secret, they don't see eye to eye. So mas maganda yun na karoon sila ng check and balance. Di ba? Para hindi, sigurado ako hindi sila pwede magsabuatan. Di ba? Yun lang yun. Okay. We'll try to generate that today. Sorry for that. But you also have the other comparisons ng combination, yung mga pattern. Meron po kami rito. We'll just check kung nandito na po. Sa dami po na nag-attend ng PCSO, remind each other ano yung mga commitments ninyo sa committee. Okay, sige. Mr. Chairman, so at least na-raise ko na po yung aking pagpa-follow up po rito sa ano na ito. So I yield to the chairman. Okay, isa pa, konti na lang ano po, salamat po sa inyong pasensya. Yung pong winner ng loto ng 514 million. Hindi ko alam kung agent to o tao to. Nag-invest siya, kung talagang isang tao lang to or sugarol. Nag-invest siya ng 90 million pesos. At nanalo siya ng 600 million. At ang tinayaan niya ay System 12. So, again, one person, may-ari siya. Maybe siyang may-ari, maybe hindi. Para nag-invest siya ng 90 million. 30 million each outlet na siyang may-ari. Outlet A, outlet B, outlet C. This is in Binondo area. So, he or she owns these 3 outlets. Nagtaya siya System 12 ng 30 million dito, System 12 dito, another 30 million, another 16, 12 dito. So ABC na outlet, tinaya niya 30 million sa System 12. Sa System 12 kasi, Senator Coco, hindi uulit yun eh. Hindi uulit. So, although wala ako nakikitang illegal doon, Mr. Robles, na ang isang tao, tatayaan niya ng lahat ng numero, possible combination, para bumalik yung taya niya, plus may tubo pa siya.
Ang nakikita ko lang problema, yung bang bago siya mag-invest ng 90 million, saka tinaasan yung prize fund, yung jackpot, dinagdagan ng 500 million to make it 600 million para ma-accommodate yung kanyang kapital. At may tubo pa siya. Sir? Your Honor, yung jackpot namin, hindi naman po tinamaan yun instantaneously. Nag-run pa po yun eh. So, in fact, kaya nag-snowball pa nga yung iba. Because nag-run pa po yun. So, siguro ho, kung after mo in-increase, tumama, baka sakali ho. Pero kung nag-run pa po siya, exposed na po siya sa lahat ng betting eh. So, hindi naman po instantaneous yun eh. Tama po yun, sir. Tama yung sinasabi mo, and I agree with you totally. Pero ito nga po yung problema. Well, para sa akin, may nakita akong problema. Kung ito may problema, I just need explanation para sa taong bayan. Nag-invest siya at that time, 140 million lamang po ang price. Okay? And then, nag-invest siya ng 30 million sa outlet A, 30 million sa outlet B, 30 million sa outlet C. And then, the following day or 2 days later, dinagdagan ang price pot ng another 500 million to make it 600 million. Parang ganun po ang lumilitaw. May snowballing po kasi yan eh. Pag hindi tinamaan for the day, dadagdag po talaga yan. Yung, pero nagdagdag, di ba inamin nyo sa amin, nagdagdag po kayo ng 500 million? Opo, nagdagdag kami. Scheduled naman po yan. Hindi naman po talaga tinamaan agad yan. Yung isang taan namin, mga 15 days pa yata. Hindi po, tinamaan agad-agad. Kasi hindi naman siya mag-invest ng 90 million kung hindi siya medyo sigurado na maibabalik yung kanyang 90. Who would invest 90 million pesos sa isang game na hindi siya sure na malaking posibilidad na mananalo siya? Nobody in his right mind, if he or she has that 90 million, itatapon niya sa sugal, sa loto, not knowing na maaaring hindi siya tatama. Of course, mag-i-invest siya ng ganun kalaking amount, merong kasiguraduhan na may babalik sa kanya one way or another, or somehow. Kasi nga po, ulitin ko po tatlong outlet na pag-aari niya, ABC. Nag-invest siya ng 30 million to each outlet. Tapos, 12 digit. So, nung mag-invest siya, pagkatapos noon, a day or two, doon po nangyari yung pagdadagdag ng 500. Yung sabi nyo nga po, sir, na scheduled. So, siguro baka itinaon niya. Sabi niya, okay, madadagdagan ng 500 million, buhos na ako 90. Baka doon po yung nangyari sa schedule. So, yung bet niya kasi is only good for the day, eh, di ba? Good for the day yung bet. Hindi, kasi, di ba yung bola, sir, ano yan eh, yung may schedule yan. Halimbawa, pagkalimbawa 6:55, good for the certain draw date. Opo. So, siyempre po, kung ako doesn't make sense, kung ang pot ay 50 million, mag-invest ako ng 90 million, hindi ko siguro gagawin yun. Kahit na 140, halimbawa, ang 140 lang yung pot yan, ba't ako mag-invest ng 90? Kaya ako mag-invest ng 90 million dahil kalahating bilyon ang premyo at ibawas mo yung 90 million, tubo-tubo pa ako times. Yun po yun. So, kasi po, Mr. Chairman Robles, GM Robles, ano po yun eh, di ba yung mga games, may schedule yun? Merong Monday, Wednesday, Friday, merong every Saturday lang or something like that. So ito, tinamaan niya on a scheduled game. So tumaya siya. Kasi para ma-fulfill mo yung 90 million na taya, kung system 12, oras lang yan eh. Para lang siguro kung 6 numbers. Naku, pipila ka sa Lotto outlet. Ang haba niya, maghapon, magdamag. At saka siyempre, sinasabi rin ng mga tao na dapat ang pagtaya sa loto para sa mga hirap lang dapat to. So ngayon, pinasok na po ng mga investor. Meron nag-i-invest. Your Honor, yung boost namin ng prices was December. December pa po yun. Tinamaan po yan, sometime January na po yan eh. So, hindi po talaga yan instantaneous. Tsaka,
sigurado lang po kayo mananalo dyan if you bet on all the odds eh. Yan lang po ang sigurado. Even then, kung may ka-share ka, problema pa rin yun. So, talagang kung ganyan yung game of chance eh. Correct yan. I agree with you, Chairman Robles, GM Robles. Pero yung bang ang isang tao mag-invest ng 90 million, di ba? Although, wala akong nakitang illegal doon. Okay? Maliban na lang kung may problema doon sa pera, baka yun ay kaya meron AMLAC tayo rito, dapat monitor ng AMLAC to. Now, someone would invest 90 million sa Lotto and mananalo siya ng 640 million. So, ngayon, yung pera niya, nailaba niya. Nagkakaroon paglalaba. Tanungin mo natin AMLAC. Saan ba yung AMLAC? AMLAC? Andito? AMLAC. So, nakita niyo po, ibig sabihin na, sa inyo po, is this red flag? Is this something na dapat tinitingnan nyo? Na someone would invest 90 million in Lotto and then mananalo ng 640? How would you deal? Anong basa niyo po rito? Anong takeaway niyo? Sir, Mr. Chair, good afternoon po, sir. In that case, sir, we will still check if there is a link to an unlawful activity po, sir. Yung nabanggit niyo po kanina, sir, that it's possible na nag-rediscount po yung winner. That is also a traditional money laundering typology. But we would still have to check, sir, if there is still a link to an unlawful activity. So, ibig sabihin niyo po, yung mga si ABCDE, so pwede niyo po imbestigahan kung may unlawful activity doon. Despite the fact na sila po ay nagpagbayad, although sila po ay agent, hindi na po sila yung mismong winner. Yes, sir. Okay. Under mandate po, sir. Yes po. So, PCSO, ibigay niyo po yung name ng ABCDE para ma-check ng AMLAC kung may legal activity na ginagawa itong mga agent na ito. And then doon sa 90 million, what do you think of that? Yung sabi ko, nag-invest na 90 million at nanalo 640 million. Sir, that is, Your Honor, that is quite out of the ordinary po, sir. But again, sir, we would have to check really if there is a link to an unlawful activity for it to qualify as a money laundering offense po. Okay, si Attorney Arnold Cabanlit, OIC Detection and Prevention Department, AMLAC. So, bakit niyo po nasabi out of the ordinary? Well, sir, the amount is quite huge po, sir. The way that it was, ano po, sir, that as you described po, sir, no, that there was a really the intent to win rin po siguro, sir, that by investing in 3 branches and then actually ano po, trying to be the winner in that particular case po, sir, of the jackpot prize. So that could be a possible, just possible money laundering. Possible, sir. Apo, sir. Na yung pera, kung saan man galing yon, sa hindi magandang source, pinanggaling pera, inilaba sa Lotto. Kumbaga, di ba? It may be a possibility po, sir. Nilinis sa Lotto. It So may that be is a something that you have to look into. We You know, have- get the names of those and maybe PCSO can cooperate. PCSO, is that okay, PCSO? Cooperate. Mr. Chair, since you already subpoenaed sa amin yung names, pwede po sa inyo na lang po kunin. Oh, sige, we pwede give it, na pa. you give it to us and then we'll give it to Ay, nabigay na po namin sa inyo, Your Honor. kaso wala kang binigyan na TIN number eh. Paano nila ma-identify? May pangalan pero walang TIN number. Tignan po namin para yung madaling ma-check. makukuha ng TIN. Di ba you coordinate with BIR, AMLAC? Tama. Kaya nga, we need the TIN number. Kasi ang binigyan yung listahan po, Mr. GM, ay pangalan lamang, walang TIN number. So, kailangan siguro ibigyan nyo ng TIN number. So, para for namin sa AMLAC, para mas mapabilis, mapadali yung kanilang trabaho. Thank you po. Meron kang gusto tanongin? Sa TIN number, tama yan kasi dapat hawak ng PCSO yan parati, di ba? Kasi if the jackpot winner is a part sa informal sector, let us say wala siyang TIN, hindi pa siya ever nabigyan ng TIN, what do you do, GM? Panalo siya ng 300 million pesos. Wala siyang TIN, hindi pa siya part ng formal taxpayers base natin. What do you do? According to our accountants, they deduct just the same and remit just the same to BIR, who accepts just the same. Under whose TIN?
Final tax daw po yun. So, hindi niya na magagamit yun sa pangalan Hindi nga, niya. sa records ng BIR, sino taxpayer doon? Yes, please answer para lang maklaro. I think you have to generate a TIN for that person. Anong sagot, AGM? Well, as mentioned earlier, yung pong binanggit ko kanina, creditable sana yan. So it will not benefit that winner because hindi po siya talaga nag-provide ng TIN at hindi niya ibigay yung tax. Okay, let us say 100, lagyan natin specific, 100 million pesos yung tinamaan ng tao na hindi pa part ng formal sector. Is he disqualified to claim the jackpot or not? Under the current guidelines namin, qualified pa rin po siya. Correct, tama. Yes, yes. Okay, what will you do? You'll give him 80 million. Yes, Okay, Mr. Chair. what will you do sa 20 million? We remit it to the BIR. In whose name? For that, under that particular name, without the TIN. Without TIN. Yes, Mr. So you remit 20 million under the name of the real jackpot winner, but you cannot provide the TIN. Walang TIN. Yes, that's What does correct. BIR do? Attorney, yung example ko, Attorney Tibayan. Yan ang example ko. Kasi pwede mangyari sa tunay na buhay yan. And I think nangyari na siguro sa tunay. Nangyari na ba yan sa tunay na buhay? AGM? There are instances Of course. for the diba? jackpot. There are Yes, instances. of course. Anong gagawin ng BIR po doon? Mr. Chair, the tax is remitted to the BIR and it goes to the collection of the BIR po. Kaya nga, alam mo, donor, may donor, anonymous donor, as kanino nyo ilalagay? Well, based po sa declaration nila, dun sa individual, ang problem lang po, walang TIN sa submission. So, dun po nagkakaroon lang po ng sometimes, ang ginagawa po namin, we check rin po. Kasi actually, there are many instances na may TIN po talaga, hindi lang po nila nilalagay, Sir Chair. Ano? I mean, dapat nga, yung may TIN, kailangan i-declare ang TIN. Kung meron ng TIN. Ang aking senaryo is yung taong informal dyan na naswertihan. Pwede naman eh. A homeless guy who buys a 10 peso ticket and hits the jackpot is allowed to claim. But most likely, wala siyang TIN. What do you do? Yun lang ang tanong ko. How do you record it? Kasi nagpe-paper trail na tayo. We're investigating. Umaatras tayo. I want to know how complete our information are, Mr. Chairman. Kaya tinatanong ko ang BIR, but Kasi kanina, Senator Coco, yun na nga, hindi masagot diretso ni Attorney Tibayan, yan nga isa, bago tayo magtapos, tinatanggap nyo yung mga niremit ng PCSO sa inyo, 20% tax ng mga nanalo ng 000 and 10. Kaya nga, di ba, kung matanda mo, sabi ko sa inyo, dapat meron kayong tao na dyan sa PCSO na tutulong, magbibigay ng guide. Isang tao lang, di ba? O bawat region, kung meron bawat region. Kasi baka yan ang isang dahilan kung ba't may pumapasok ng mga agent. Natuturuan sila paano kumuha ng TIN para magkaroon na rin sila ng TIN. Baka manalo sila ulit. Malay mo, meron silang TIN number. Another identification yan. So, in your case, sabi mo, merong mga instances, tumatanggap kayo ng taxes, 20% of the winnings from different people yon. Pero ang TIN na ibinibigay sa inyo, 000. Kaya tinanong ko sa inyo kung anong ginagawa nyo doon. Kaya pala bumalik tayo sa kay person kanina. Kaya yung ba, si person B, ba kanina ay yung TIN number na 00, yan yung actual... May TIN number siya. Sinabi na niya. At this one may TIN number to. ABCD, kaya ako meron na-mislead na dito. Akala ko ba? Meron na. Okay, ang sinasabi lang ng BIR, in practice, those na walang TIN, na most likely, exceptions to the general rule yun. Yung walang TIN, rene-record ninyo as pero, Mr. Chair, 000 with the name. Taxpayer name, but no TIN 0000 siya. Submission po kasi po nila online. So, pumapasok na lang po sa system namin. Sila ang PCSO? Yes po, EFPS po. Opo. So, voluntary payment okay, online. Question to the PCSO. Kaya nga, Senator Coco, yun nga kanina pa tayo, hindi mo masyadong may sagot Ikaw na mismo umamin, di ba? Merong mga niremit ang PCSO na mga pera
mula sa mga winnings ng mga taong walang TIN number. Isinasabit sa inyo yun with 0 TIN. Diba? Sabi mo, ulitin mo ulit, anong ginagawa nyo doon sa mga pera nyo? Paano nyo binabangga yun sa samantalang 0 TIN naman yun? So sabi mo kanina, ulitin mo, ano nangyari sa mga perang yun? At magkano yan? In the hundreds of millions? Check ko po, pero pumapasok po yun sa collection namin lahat. Kaya nga pumapasok sa collection ninyo. Yes po. Pero ang sinasabi ko, saan ba sa collection, how are they identified pag pumasok sa collection? Final tax po siya, nakabulk po ng remittance from PCSO. Since final tax po siya, wala na pong kinikredit yan sa taxpayer. Kasi po, kumbaga, unlike creditable withholding tax po, babanggayin po yun sa income tax. Pero in this case po, kumbaga, final tax, tapos na po yung 20%. Tapos yun na po yun. Kaya nga Bayad na po. dapat talaga, Attorney Tibayan, may TIN number para malaman kung talagang totoo yung mga ibinabawas na tax. Kung totoo, mali mo, meron palang nananalo na dyan by the hundreds of millions. Tapos, lalagay lang sa inyo 0010. So, paano mababangga? Paano malaman yung correct taxes na ibinabayad ng lahat ng winners versus doon sa natatanggap nyo? Kasi tumatanggap kayo ng 010 eh. Di ba? Malay mo, baka yung 000 na TIN na yun, ang binayad na 20%, baka sinabi lang ang panalo niyan is 50,000. Huwag kayong pala 50 million. Tama? Yes po. Okay. Yun sinasabi ko, na dapat hindi na kayo tatanggap ng 00010 mula sa PCSO. Online po kasi, so papasok po talaga sa amin. Voluntary filing po. So, pero sabi mo, di ba, less than a day lang yon, ma-process, mabigyan ng tinisang tao? register. Opo. PCSO. From now on, ayoko na pong makita na 010. At gusto rin ito ng mga tao na walang TIN number, syempre they'll be proud na, ako may TIN number na ako. Di ba? Ako'y taxpayer na at additional ID. So from now on, i-process nyo yung tao nanalo na mabigyan sila ng TIN. Total, less than a day lang daw. Para pag nag-submit kayo sa BIR, babangga talaga. Maibabangga nila doon sa tao na nagbayad. Sa ngayon kasi, mahirap ibangga eh. Magsabit ka ng 00010, sabihin nyo, kunyari, yung 20% no, nagkakamat lang ng 100 million. Huwag ka, dapat yan, 1 billion. Halimbawa lang. Kasi properly identified eh. Di ba? Mr. Chair, Yes, sir. we will help na po. Nag-uusap po kami. Dagdag na namin sa requirement sa pag-claim. Thank Yun na po you. yung gagawin namin. Thank you, GM Robles. Thank you. No. Requirement sa pag-claim ang TIN number? Hindi, gagawin na po namin prospectively. Hindi, kahit na. I'm looking at the homeless man. The homeless man should be allowed to claim. So in effect, ganito. Senator Coco, ang ibig sabihin, nakukuha ko na sa GM, na from now on, pupunta mo si homeless man, wala siyang TIN number. Ipoprocess nila, sila mismo po-process through the help of BIR para si homeless man magkaroon ng TIN number. Kasi less than a day lang eh. Correct. Siguro naman, hindi naman inconvenient kay homeless man yon na siya ay mag-antay lang doon, say 2-3 hours siguro. Ipoprocess yung TIN number to online hanggang sa mabigyan siya. At nabigyan na siya ng TIN number, yun ay isa-submit sa BIR. Yung TIN number at yung corresponding but amount. the responsibility is with the PCSO, not with the ticket holder, the winner, Mr. President. So meaning to say, ang na-reveal pala natin sa usapan natin ngayon is, you have been submitting sa BIR without the TIN number. Nakikita, sinisiro-siro-siro nyo lahat. Tama? Even si businessman na nanalo ng jackpot, hindi nyo kinuha ang TIN number niya. Pag submit nyo sa wala 0000 ang TIN number niya. Tama? Hindi lang si informal sector, person. Practice, ang tinatanong ko, what's the real practice? Yan ang lumalabas po ngayon, Mr. Chairman. Sir, bale pag may TIN number po siya, yun po yung ginagamit namin. Pero mostly po kasi ng mga nagka-claim is wala po talaga silang TIN. Pero kung meron po sila, hinihingi po namin yung TIN number. Pero since alam nilang you can accommodate na walang TIN, hindi na rin nila rin-reveal yung TIN nila. Tama? 000 na rin. Pero sa itsura lang, judging from the itsura, alam mong part ng formal sector yan, tax base yan, may TIN yan. But you do not require
them to provide the tin. In practice, tama? Yes. Okay. So, kasi ina-accommodate nyo na. Kung walang tin, you put 0000. Okay. We get it, Mr. Chairman. At least nakikita natin now how it is done in practice. Please, clear na tayo. Okay, so siguro sa next hearing, isubmit na lang yung mga request na hiniling namin, yung inyong mga position regarding the topic na pinag-usapan natin ngayon, especially the BIR, the AMLAC, and then meron pa mga dokumento coming from the PCSO na we requested. Okay. Yes, Attorney Tibayan. Mr. Sir. Chair, we'd just like to request yung conduct po sana ng executive session so we can submit po yung sealed documents po namin. Yes, sa next hearing, magkakaroon tayo ng executive session para yung mga hindi pwedeng may divulge in public, we can talk it sa executive hearing. Thank you. Sa executive session. Okay. So, i-release ko ni muna so, BIR, do you need me to compel you to submit those documents under executive session? You want me to do that now? So there. I have the documents with me, Mr. Chair. Just hoping I can submit it during the session po. Oh, you have it now? Yes, here po, in the Sealed. sealed envelope. Okay. So, if it is sealed, submit it to us now in executive session, and Yes. we will not, of course, open that in front of so many people who are here na hindi dapat. So it's just between this committee. Yes, Mr. Chair. Okay. Sige, so you can submit it now? As long as executive session po, weekend na po. It's available na po, Mr. Chair. Yes po. Okay, so you want that? Huh? So, I so move. So, submit na. Alright. So, mag-executive session tayo mamaya. For the meantime, bago tayo mag-executive session, pwede tayo mag-sway muna sa topic, mabilis lang ito. Nanti si Colonel Francisco Bulwayan, Jr., City Director ng PNP, Baguio City. Talamak ang sugal dyan sa Baguio City. Ano bang pinanggagawa nyo? At in fact, may mga video ng mga sugal, pati mga bata, mga kasugal. At although, after na ma-expose yan, nagkaroon kayo ng konting raid, pero hanggang ngayon, meron pa rin. Ano nangyari po sir? Di ba meron kayong confidential funds? Intel funds? Bakit hindi nyo mapigil-pigil maubos yung illegal gambling sa Baguio City? Yes sir, the video was aired I think last year, and we have made several operations already and several preventive measures so that those operations will be eventually stopped. What preventive measures meron kayong inilatag, sir? Since the areas are pre-identified, we made a patrol and other police presence to make sure that the gambling operations which was reported last year was will not recur. Kung hindi pa pala na-expose, sir, napabayaan nyo lang yon, buti na na-expose. So, hintayin nyo pa ma-expose, samantalang we know for a fact na meron kayong Intel fund. What do you call it? Intelligence fund or confidential fund po? You have confidential funds. How much po yung confidential funds na tanggap The confidential fund of the city government is 2 million annually, sir. 2 million annually? Yes. So, don't tell me, dun sa 2 million, hindi nyo nakakapa yung mga nagpapasugal dyan sa Baguio na talamak before the raid happened. Kung hindi pa in-expose, kasi paulit-ulit in-expose sa social media, saka pala kayo umaksyon. Ba't kinakailangan pang ma-expose? So, yes, several of the part of the fund is utilized for illegal gambling operation, and a bulk is for counterinsurgency, anti-illegal drugs, and anti-criminality. I know that, pero still, sir, maski na nga po yung yung nagtitinda ng mga kakanin doon, alam na alam kung saan yung pasugalan. Don't tell me, mas magaling pa yung mga bata kaysa sa inyo. Yung mga paslit, alam na alam. Meron sa video, mga bata nanonood sa sugal.
Come on, pagtatawanan kayo sa PNP dyan. Di ba? Alam na ng lahat, pero kayo hindi nyo alam. Pulis kayo. Yun yung sinasabi ko na kung hindi pa na-expose, hindi kayo gagawa ng raid. Ilang beses na-expose yun eh. I think, in fact, minsan nag-isip pa ng statement si Mayor, sino ba Mayor nyo? Mayor Magalong na noong una hindi niya inadmit na may pasugalan, and later on inadmit niya na may pasugalan, pero wala siyang kinalaman doon, wala siyang... It appears sa SIRAS namin that we have actually several operations against illegal gambling. Yun nga sir, kailangan pampaulit-ulit na expose doon sa video ni Melo Yap na isang vlogger. You know, siguro kailangan si Melo Yap. Yes. Right? Oh. Ilang ulit niya yon in-expose, saka kayo nag-grade. Several times niya yun, ilang video muna inilabas niya eh. Di ba? Hinamon pa nga ni Melo Yap si Mayor Magalong. Di ba? Maging si Congressman minsan in-expose pa yun, wala rin kayong ginawang grade. Diba? Bakit, sir? Diba, in-expose pa ito ni Congressman Marcoleta? Oh, after Congressman Marcoleta did expose yung illegal gambling activities sa Baguio, wala kayong ginawang grade. Did you? Or did you not? Meron tayo several raids already, sir. Since last year, sir, we have several raids already. Kaya nga, kung several raids, bakit pa ulit-ulit pa rin? Baka hindi nyo kinukulong, kaya... Yes, we admit that we cannot secure every square inch of our city, but we assure you that if there are any illegal gambling operations reported to us, we had immediately conducted interventions to that effect, Your Honor. Okay, General David Peredo Jr., Regional Director ng PNP. Okay, magandang hapon po, General. Good afternoon, sir. Ito pong challenge ko sa inyo. Meron po akong mga source doon sa Baguio. Dapat po gawin natin, General, na one-strike policy. Kapag meron kaming na-videohan ng source, yung source ko makapag-video ng isang pasugalan lang, okay ba sa iyo, Colonel? I-relieve ka? Yes, sir. Very good. So I'll talk to my sources doon sa Baguio na masid-masid na at mag-video. Okay, according to Philippine Star, meron daw mini casino sa tabi ng PNP headquarters sa Baguio. Kaya mga hinuhuli nyo puro mga small time. Ito sa Philippine Star. Oh, mini casino sa tabi ng PNP headquarters. Nag-operate. Sino itong operator na ito? We will look into that, Your Honor. Oh, sana man na, sabihin mo sa amin, Your Honor, nahuli na namin yan. Yes, sir. Yes. Buti pa we'll Philippines. assure you, sir, that we will Teka take muna. action. So, ibig sabihin, mas magaling pa ang reporter ng Philippine Star kaysa sa PNP. At ang nakakatawa nito, sa tabi pa mismo ng PNP headquarters. Pero syempre, lilipat na ito ngayon. Of course, nakikinig to. Mga kapatid, lipat na tayo. Nagets mo? Kaya ito yung hamon ko, Gerald Pedredo, at sa oras na yung source ko makakuha ng, siyempre, ebidensya, video especially, na may pasugalan, one-strike policy, i-relieve ka, Colonel. Relieve tayo ng relieve. Di ba? Okay sa'yo, General Peredo, sir? Yes, sir. We have a process to do that, sir. Anong process po yun? May one time na pag nahuli yung station commander, sir, i-relieve ng CD. Anong nahuli yung station commander? Ibig sabihin, kasi sir, yung illegal gambling, hindi naman ganun kalaki ang Baguio, buti sana kung nationwide yung Philippines. So NCR, hindi naman ganun kalaki, maliit lang yung Baguio. Kasi
paulit-ulit ang balita kasi, malaki raw po yung natatanggap na tong kung sino man protector nito, mga protector. Okay? So ang sa akin lang, kung talagang gustong patigilin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So what I'm just saying here, kung talagang i-implement ng PNP to the book para to stop illegal gambling, kaya. Diba, Yes, sir? yes, sir. But may process nga, sir. Kaya yun ang susunod namin, sir. Kilala naman po ng lahat ng gambling operator. Kilala po ng PNP yan. You agree, Colonel? One way or the other, identified nila kasi paano ko kolekta ang PNP ng tong kung hindi nila kilala kung sino yung mga operator. Based po sa database only Kaya nga nyo po yung nare-rate mga kasi legal- kaya nga legal nyo nare-rate operators lang. kasi alam nyo kung sino mga operator na yun. Kasi paano mo ma-rate yun kung hindi mo alam kung saan sila? Yes, based sa intelligence report, sir. Kaya nga. Diba? Ay kung hindi pa para na-expose. So yun ang sinasabi ko, General, from now on, sa Baguio, pag nakuha ko na sabi mo na raid, malinis na. So sinasabi mo ngayon, Colonel Bulwayan Jr., malinis na. Wala na. Walang pasugalan. Pati itong mini casino. Okay. Pag yung source ko, babalik sa akin na may ebidensya na patuloy pa rin, I'll submit it to General Peredo o kung hindi, better off kay Chief PNP para ma-relieve ka. One strike policy. Okay, sir? Yes, Your Honor. Thank you very much. Okay ka doon? Yes, sir. We'll follow the guidance. Okay. Hindi lamang po ito at ako'y nananawagan sa lahat ng mga tao sa iba't ibang probinsya, syudad na meron kayo nakitang illegal gambling activities, sumbong nyo sa amin para mapatigil natin. Ang concern ko kasi rito, kasama na rin kasi mga bata. Nasa mga color game, makikita mo mga bata tumataya. Diba? Yung mga bata na ito, matututong magnakaw. Matututo silang gumawa ng illegal para lamang makapagtaya. So yung mini casino, tigilan natin to ha, General Peredo, pakisabi kay Colonel. Yes, sir. Okay. Oh, bago nitong Miyerkules, 3 maedad na babae ang hinuli dahil sa pagtutong its. Naapektuhan sila, etc. So, totong its. Saan ba yung mini casino? Minensya pa niya rito eh. Naglipa na naman ang mini casino sa Central Business District ng Baguio. Di ba? Nakubli raw po sa malapit sa building ninyo. So, work on it, Colonel, sir. Yes, sir. We have read the article of Mr. Dumlao actually, and we have submitted to him the validation report that we have conducted. So, ibig sabihin, umaksyon kayo dun sa Yes, article sir. niya? Yes, sir. Very good. So, kung hindi pa pala si Mr. Dumlao, nag-expose, gumawa ng expose, hindi pa aksyonan. Sa tabi pa mismo ng inyong police station, sana gun. Di ba? Buti pa si Mr. Dumlao na taga Maynila, alam niya ang aktibidad sa Baguio. Buti pa si Melo Yap na taga Maynila, alam niya yung mga nangyayari sa Baguio. Kayo sa taga Baguio na mismo, headquarters yung mismo, tabi ng mini casino, hindi nyo alam. Yung mga na-expose niya na areas is wala actually malapit sa aming mga stations. Maybe sa mga substation siguro, but in our headquarters, on the locations that we Okay, have substation, regardless, headquarters or substation, at least, pero at least sinabi niya malapit sa police station, whether substation or headquarters. Police station pa rin yan. Nakakahiya naman. May nangyaring illegal activities. Diyan mismo sa tabi nyo. Yes, sir. Tabi na mismo ng inyong substation. We also regret that during that time, the whole month of February was the celebration of the anticipated Panagbenga. So we might have remiss on our operation against illegal gambling, but we have made certain
effort progress. on the ensuring the peace and order during the festivities. Kaya nga po next time, Colonel, huwag nyo na pong hintayin mga taga Philippine Star o Meloyap o kung sino man dyan sa social media ang makakita o makarating sa kanyang kaalaman at mag-expose siya ng pasugalan dyan sa Baguio. Don't wait kasi nakakahiya. Di ba? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Okay, unless meron ka pang question, Senator Coco, isasala ko na. So therefore, kung wala na, so sa next hearing, I'll wait for those documents na napag-usapan natin. Okay? So, this session is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. Yeah. Sige. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senyor Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.